Kalbaryo para kay Angela ang bumangon tuwing umaga. Sa maraming pamilya sa Pilipinas, kumakalam na sikmura ang gumigising sa kanila. Sa isang bansang mayaman sa kalikasan at napapaligiran ng karagatan, mahirap isiping magugutom ka dito sa atin. Pero sa maniwala kayo o hindi, halos pumapantay na sa Africa ang problema ng malnutrisyon sa ating bansa. Ako po si Cara David, samahan niyo po kaming pakinggan ang sikmurang kumakalam. Ito si Angela. Tulad ng ibang anak ng mangingisda sa Mercedes, nagkukulang rin sa pagkain, pero nakakaraos pa rin. Ito si Angela noon. Ito na siya ngayon. Okay ka lang? Kumain ka na? Ha? Hindi pa? Anong gusto mong kainin? Nagkain siya ng tanghalian. Nananghalian na. Merienda! 19 years old na si Angela. 3 buwan na siya sa papag na ito. Ha? Ipitin? Ipit ang buhok. Ipit daw ng buhok. May boyfriend ka ba, Angela? 3 beses lang sa isang araw bumangon si Angela. Sapat po ba ang kinakain niya? Ayan na. May Halimbawa sa isang araw po, ano pong kinakain niya? Sana nag-aalusan naman kami sa tanghali. O nakain naman kami. Yun lang ang pag-problema. Pero walang ulam. Simula po nung bata sila, ganun na po talaga buhay nila. Oo. Bakit po? Yung asawa ko naman maglalaot lang sa bangka. Kung walang huli, di wala din. So kapag walang huli, ano pong kinakain? Mayroon naman siyempre nakasigurong bigas. So bigas lang? Sa bigas lang. Pero wala pong gulay? Wala. Karne? Ay wala. Tama lang yung, tama lang talaga pambigas, pangkape, asukal, yun lang. Ha? Ang tagilid pa. Sige na, tagilid na. Ilang doktor na ang tumingin kay Angela. Iisang findings, severe malnutrition. Tinatanong ako kung nag-ubo, sabi ko hindi man. Pero iba ang paniwala ng kanyang ina. Yung matandang yung taong hindi nakikita, nagdadala dyan. Ano yun? Nuno baga. Nanuno. Oo, yun. Sige. Anong inuulam niyo doon? Hindi lang si Angela ang ganito sa kanilang pamilya. Katunayan, 2 kapatid na niyang namatay kamakailan sa parehong kapayatan. Sige na, tagilid na. Para sa maraming tao sa Mercedes, walang problema na di nasusolusyonan ng albularyo at dasal. Hindi naman masyadong worse dito sa amin, hindi gaya sa Metro Manila, na talagang halos nakikita mo yung mga bata na talagang wala na, akala mo butot balat nang lumalakad. Dito naman, hindi naman. Bibihira, siguro bilang mo lang. Ang rehiyon ng Bicol ang numero 1 sa Pilipinas pagdating sa malnutrisyon. Sa bawat 10 bata rito, 4 ang nagugutom. Hipon busing, hipon. Per kilo. Ano yan, kuya? Pating yan? Pating. Mercedes ang itinuturing na seafood capital ng Bicol. Araw-araw dumadaan sa kamay ni Mang Siriaco ang masasarap na isda tulad nito. Pero ni minsan, di niya natikman ito. Magkano po kinikita ninyo sa pagbabalot na ganon? Kung minsan, binibigyan nila ako ng 15, 10. 15? Kada isang Styrofoam. isang styro. Eh ngayon po, magkano na pera ninyo ngayon, kuya? 60.
di manayari. So malaki kita nyo ngayon? Uy, sayang yun. Kuminsan nababa pa ito kasi kuminsan walang nadating na bagit. Buenas na sa lagay na ito ang 60 pesos ni Mang Siriaco. Karaniwan daw kasi 30 lang ang hawak niyang barya. Ano pong bibili natin? Bigas lang? Eh, anong ulam po? Mabili pa kung sakaling mayroong natira dito ng konti. Ito, kaya nyo biling to? Hindi. Ano pong bibili natin? Araw-araw, para raw siyang tinutukso ng mga alimango. Ay naiinggit akong kumain kaya lang wala akong magagawa. Sabi nga ng anak ko, kapag bakit papain niya ganito ang ulam natin, hindi wala bang maganda pa. Ay kuminsan napapayag ako nila kung papahalata kasi ang kita pang tinitingnan ko ay hindi kaya. Dito nakakabili kahit Dito nakakabili kahit 20 lang. Dito binibenta ang mga latak ng palengke, mga isda na di na pwedeng ibenta sa syudad. magkano itong ganito? Ito, 40-30. Masyado mahal. Hindi rin. Yung alimango, yung alimango. Ito, magkano ito? 20 lang po yan, madam. O, ito na lang. Isang tumpok ng talangka, 1 kilong bigas, ito ang kanilang tanghalian at hapunan. Sila ang naghihintay sa uwi ni tatay. 1, 2, 3, 4, 5, Ito mga ito. 6, 7. Yan ang pakakainin nyo. Tapos kayong dalawa. So, siyam. 12 talangka lang ang inuwi ni tatay noon. Paano ito pagkakasyahin para sa tanghalian at hapunan ng siyam na sikmura? Kaya nagtaram yan ng ano? Gustuhin man nilang kumain daw ng gulay, wala namang tumutubo sa buhangin. Anong nangyari sa kamay? Ba't ganito, Nay? Ang ganyan talaga yan, simulang maliit pa yung ganyan na yan. Ha? Si Jeremy ang panganay sa mga bata. Siya rin ang pinakasakitin. Ano po ang sakit ni Jeremy? Minsan, inaano ng hika. Nahihirapan huminga? Paano po siya parang humingi? Oo, nag-aarano-ano yun, oh. Gagara-garan yan. Tapos, tapos hindi pa tayo nakakatulog paggabi. Bakit po hindi nakakatulog? Nahirapan daw siya maghinga para daw siyang maapusan. Kaya nakatayo lang yan dyan sa upuan. May hika rin ang anak ko, pero tila kakaiba ata ang karamdaman ng batang ito. Iba ang aking kutob. Isa-isang tinimbang ang mga bata. Ito si Joey. Si Joey ay 6 years old. Iti-test natin ngayon siya kung anong kanyang height at saka weight. Huwag kahihiyak. Huwag kahihiyak. Sige, tayo lang dito, baby. Ang weight niya is for a 7-month-old baby. Nakakagulat din ang resulta sa mga kapatid ni Joey. Dok, 6.4. Oh, 6.4 siya. 3 months old ang weight niya. 3 months old ang weight niya. At nang timbangin namin si Jeremy, Si Jeremy is 14 years old, so dapat ang weight niya is 46.6 kilograms, 12.3 kilograms, which is the weight of a 2-year-old boy. severe malnutrition ang diagnosis ng doktor. Heart niya, okay man. Okay naman yung heart. Tsaka sa medyo maputla. Iron deficient ito. Iron deficient. Kasama ng malnutrition ito. Okay. Okay ang lungs at saka yung heart. Yung sa abdomen, siguradong baka meron May itong bulate. At nang suriin si Jeremy, Hinga daw totoo ng malalim. Yeah. Meron pang depekto sa lungs. Supposed to be, meron itong pneumonia. Look, tingnan niyo po yung... ipinakita ko rin ang kakaibang anyo ng mga kuko ni Jeremy. Nagulat ako sa sinabi ng doktor. Dapat ma-examine ang heart. Yan ang simula ng kinakapusan ng oxygenation. Nakumpirma ang aking hinala. Hindi lang asma ang problema ni Jeremy. Sa sobrang kapayatan, halos di na makahinga ang batang ito. Tapos tingin na. So, itatabi na
Ito yung uulamin nila mamayang gabi. Kasi nga, share nga. Mamayang gabi. So, tig-anim na lang muna silang talangka. Tapos damihan na lang natin ng gata. Ginataang talangka. Ito ang unang kain ng mag-anak sa araw na ito. Almusal na ito at tanghalian na rin. Sa liit ng talangka, kanya-kanya silang estilo sa paghimay. Talagang masakit sa kalooban ko na talagang nakita ko ang mga anak ko kanya. Kaya wala akong magagawa. Kung gagawa naman ako ng masama, mas lalong mahihirapan, mas lalong mapapasama, lalong mahirapan ang mga bata, wala nang magpapakain sa kanila. Sino po ang huling kumakain? Minsan kami dalawa, pinapaon namin ang mga bata. Kung ano ang tira dyan, yung hinahati min dalawa. At dahil bawat butil mahalaga, pag natuyo ang kanin, ipiprito para gawing ampaw sa oras na walang sinaing. Sa buong Pilipinas, 3 sa bawat 10 batang Pilipino ang nagugutom. 27.6% ang malnutrition sa bansa. Lamang lang tayo ng 2 puntos sa Africa. Sa buong Pilipinas, mahigit 5 milyon ang tulad nila. Sa katabing barangay ko nakilala ang pamilya ni Julian. 3 taong gulang pero hanggang ngayon, hindi makalakad o makatayo man lang. Noong January ko pa po ito pinalmulati. Oo. Hanggang ngayon, hindi. Malaki yung dito niya. Nang magsimula po itong ubo, naglaki po ang ganito niya. Lymph nodes. So, ilang linggo na po itong ubo niya? Ay, matagal na po. Siguro mag-iisang buwan na po. Isang buwan na inuubo. Nadala ako sa center, binibigyan naman siya ng gamot sa ubo, saka yung antibiotic. Dinalhan ko ng isang box ng gata si Julian. Ay, Diyos ko. Inom na ba? Inom na Hindi nga po ito nakakatikim ng gatas. Eh, ano po iniinom ng bata? Kape po. Kape? Oo. Si Julian, ito? Kape po iniinom niyan. Kahit nung baby? Oo. 3 beses pa lang daw silang nakakatikim nito. Pag may sardinas, piyesta na. Pinakamahirap pagdating ng gabi. Minsan po pag nakikita ko ito, pag natutulog, naiiyak na lang ako, sobrang payat na po baga siya. Iyak na lang ako sa kaawaan sa kanya. Pirming tinatanong sa itaas, ano kaya ang dala ng bukas? Nagtatrabaho tayo para makakain, pero sa kaso ni Aling Jenny at Mang Pitong, nagtatrabaho sila para mabayaran ang iba. Yung sinasahod ko niya, babayad ko dito po sa bahay. Bakit may bayad pong kuryente niyo? Yung bahay ko naman po. Yung ilaw namin, linggo-linggo po si 20. Paano po talagang kinikita ninyo bilang isang taga-padyak? Dito nga lang, mga sandang mahigit, dun sa 200. Magkano pong binibigay ninyo sa may-ari ng pedicab? 60. Tapos, magkano naiiwan sa Yung mauwi ko lang sa bahay namin, isang 40. Pag maganda, 100. Magkano na po kinita ninyo ngayon? 15.75. Kulang pa to. Wala pa pang boundary. Wala pa. Ang naghihintay sa bawat padyak niya, Sige kuya. sila. Iyak na. 8 anak, buntis pa ang asawa. 5 milyong pamilya sa Pilipinas o halos kalahati ng ating populasyon ganito, nabubuhay sa 30 pesos.
15 lang. Kulang pa po ito, pambili bigas, 15 lang po binigay sa akin. Anong mabibili niyo ngayon dito sa pinsan? Itlog muna. Hindi ko alam kung bakit itlog ang agad na naisip bilhin ni Aling Jenny sa kanyang 15 pesos. Kung sa bagay, kumpara sa bigas, mas mayaman nga naman sa protina ang itlog. Itlog nga, John. Ang bili natin, yung 10 piso mo. Bakit po hindi? Walang pambili na. Sa labas, nakadilihensya kami ng bigas. Bigyan niyo naman ng bigas, oh! Yun na lang. Para sa iyo. Salamat dong. 7 itlog lang ang nabili para sa 10 sikmurang kakain. Nang hiram ng rice cooker sa kapitbahay at para menos kuryente, Limang araw naming binantayan ang pagkain ng pamilya Tongko. Sa araw na ito, tigkakalahati silang itlog. Oh, pag pinagkasya ang kuto kulang, wala na ako. Ba't dalawa dun? Mamaming ko sa dyan. Oo, ayusin pag ano, natatapos. Ano ba, Jirik? Pulis na. Pulis na. Good morning. Kape na ang kinamulatan ng pamilya Tongko. Hindi uso ang gatas dito, kahit gatas ng ina. Minsan po may na rin ako kumain. Oo. Kaya? Balik. Ano na kayo? Ano kamay ko? Hindi na yun. Tingnan ko mag-ano nga dyan. Para walang lamangan, bilang kada higop at kutsarita. Isang diretso lang. Buenas ang padyak ni tatay kaya pwede sila ngayong mag-ulam at gulay. Pero dating gawi, isang platito, hati-hati. Mabuti nga ito, may protina nga ito, may vitamins, may minerals, pero kung kakarampot, hindi rin makatutulong. Kasi ang pinag-uusapan natin sa nutrisyon ay anong pagkain at sapat ba ang pagkain? Kano po ang isa niyan? 3. Isang ganito, isang tasa. 7 lugaw lang ang nabili nila noon, kaya may ibang kailangang magtiis. Ang instant noodles ang bago raw poor man's diet. Kung dati galunggong, ngayon ito na ang bagong ulam. Bakit po noodles ang kinakain po natin lagi? Isabaw kasi po. May ulam ka na, may sabaw ka pa. Isa pa, mabigat daw sa tiyan. Pakiramdam mo, busog kang talaga. Iba kasi yung busog at iba yung sustansya. Maaari tayong mabusog sa mga bagay-bagay, nakakaunti ang sustansya. Katulad ng noodles, no? Halimbawa, bibigyan ko ang isang tao ng siguro kalahating pakwan, kanyang uubusin yon, mabigat yon sa katawan, mabubusog siya. Pero anong makukuha niya sa pakwan? Tubig at fiber. Kung susuriin ang ingredients ng isang noodle pack, makikitang wala kang makukuha dito kundi harina, asin at mga preservatives. Kaya naman ilang mga instant noodles na ang fino-fortify ngayon ng gobyerno. Matagal ng programa ng gobyerno ang fortification para masugpo ang malnutrisyon.
Ang problema, liban sa noodles, karamihan sa mga na-fortify na pagkain, halos di naman ginagamit ng mga pamilyang nabubuhay sa 30 pesos lang. Sumunod na araw, noodles na naman. At dating gawi, hati-hati. Nang ipasuri namin sa FNRI ang 5 araw na kinain ng pamilya, nalaman naming 1/3 lang ng kinakain ng isang tao ang nakukuha nila. Kung 1 tasa ng protina ang kailangan ng isang tao sa isang araw, sa pamilya ni na Aling Jenny, tigi 1 kutsarita lang. Kaya di na ako nagtaka nang ipa-ultrasound namin ang 8 buwang sanggol na dinadala ni Jenny. Mukhang kailangan natin na ma-advise siya na mamahinga siya, no? Halos kalahati ng ating mga ina anemic, 20% kulang sa bitamina, 7 sa bawat 10 buntis, tinatawag na high risk. Baby, sandali anak ha. Sandali. Nang ipasuri namin ang mga bata kung ano-anong sakit ang nakita sa kanila, nalamang may malubhang pneumonia ang bunso ng pamilya. At posibleng may tuberculosis pa. Ay, nakita mo po ito, inay. Lumulubog ang tadyang ng anak mo. Kasi po ibig sabihin po noon, medyo hirap pong huminga dahil meron siyang pneumonia. Pareho pong baga niya may halak. Ha? Generational ang effect ng ng malnutrition, At kung minsan pinagtutuunan natin ng pansin yung batang may sakit, yung batang malnourished. Tama yun, pero dapat palawakin natin ang pananaw na yung batang yon ang siyang parang buto, siya yung seed para sa susunod na henerasyon. Ngayon, marami tayong focus na nilagnat niya, posible sa pneumonia, posible sa TB. Malnutrition, as we have said, it's a long process. It's not an overnight affair. Kailangan na rin natin yun. I-treat mga matagalan din. Pero matapos ang 1 araw, inilabas ni Aling Jenny ang anak sa ospital. Kayo po yung mother? Sabi po sa akin, pinulog po kayo. Bakit po? Sayang naman kasi may chance tayong magamot yung anak nyo at saka yung mapataba siya. Sino magagamot yan pag uwi? Kung ang iba sanay nang kumain ng tira-tira sa mesa, sila tira-tira ng Metro Manila. Yan, tikman mo na. Anong ulam ngayon, Nay? Pagpag. Fried chicken. Pagpag, galing naman sa tambakan niya. Ano po ito nung nakuha niyo po kanina Nakalagay sa printed. Pinagpipilian. Anong printed? Yung itim na plastic. Nakalagay sa itim na plastic. Dami niyong nakuha. Tira-tira na lang na ulam. Kaya wala na kami na. Prito na lang, bale. Hugasan mo. Paano niyo po hinuhugasan, Nay? Inisa-isa yan. Iniisa-isa sa tubig. Kuya mo! 2 dekada na sa payata si Aling Cristina at ang kanyang 3 anak. May tuberculosis si tatay, kaya pasan ni Aling Cristina ang buong pamilya. Magkano po bang kinikita sa pangangalahig? Minsan, 100. Binibila ng bigas. Minsan, may 50 pesos kang pera. Kabili kang bigas, mantika, minsan maggulay. Para may pambayad ng kuryente, pumayag siyang mag-alaga ng baboy ng kapitbahay. Ano po ang pinaka-jackpot sa pagpag na makuha? Yung mga buong fried chicken. Yan, minsan yung iba hindi, nakukuha nila yung mga pagkain na minsan mga ganyan na, mga tira-tira na lang yun. Yung iba hindi pa na magaganda pang laman talaga, wala pa. Hindi na papanis. Kailangan din kasi hugasan mabuti, pakuluan yung tapos piprito na uli, lagyan asin para lumasa uli.
2 beses daw nilang niluluto ang pagpag para mamatay daw ang germs. May poison na yung iba doon, may mga microorganisms dahil nalagay na sa basurahan yung pagkain na yan eh. Mukhang masustansya man yung pagpag kung sila yung swertihin, baka naman ikamatay nila. So wala rin mangyayari. Busog nga sa araw-araw pero may sakit naman. Itong bunsong lalaki ni Aling Cristina, kagagaling lang sa ospital, ngayon may TB naman. Sa buong Asia-Pasipiko, Pilipinas ang numero 1 sa malnutrisyon. Kung ikukumpara sa ibang bansa, hindi naman tayo ang pinakamahirap. Pero isa tayo sa mga bansang may pinakamalaking agwat, ang mayaman at mahirap. Ang malnutrisyon mukha laang ng kabuoang pamamalakad sa isang lipunan. Ang malnutrition ay nawawala sa isang lipunan na ang poverty ay hindi malawak, na ang inequity ay hindi dramatic. Ilang dekada nang sinusolusyonan ng pamahalaan ang problema sa malnutrisyon. Pinapakain, sinusubuan, pero tunay nga bang tinutulungan? May mga bansa rin namang mataas din ng poverty, di ba? Pero hindi kasing unequal, ganun ba? Kasi nga dahil maaaring yun at isa pa yung kanilang programang diretso. Meron silang programang direktamente at sustained para doon sa mga hindi nakakaroon ng pagkakataon. Mangingisda ka nga, hindi naman sa iyo ang dagat. May paa para pumadyak, hindi naman sa iyo ang pedicab. Kumayod ka man ng araw at gabi, pakakainin mo na may napakarami. Kakatwang isipin na sa isang bansang mayaman sa kalikasan, mayaman sa karagatan, kung saan uso ang fast food, diet at liposuction, milyon-milyon ang nagugutom. Alam niyo po, nung bata ako, may kantang itinuro sa amin ng nanay ko. Isang awit tungkol sa kahirapan sa ating bansa. Isang awit na nagsasabing marahil kaya hindi umuusad ang ating bansa ay dahil kapag napag-uusapan ng pagkain at kasaganahan, hindi pangkalahatan ang nasa isipan. Laging may lumalamang at laging may naiiwanan. Ako po si Cara David at ito po ang